Proverbs 14 verse 12. May I invite everyone to please stand. Babasahin natin ang isang verse na ito. Proverbs 14 verse 12, all together, begin. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Dakilang Diyos, tinataas namin ang amin pong pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita sa umagang ito. Linisin niyo po ang aming puso't isipan, tanggalin niyo po anumang mga distraksyon, mga hadlang sa aming focus, Panginoon, sa pagsamba ngayong umaga. Fill us, Lord, with the power of your Holy Spirit. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan, katalinuhan, grasya o Diyos na amin pong maisabuhay anumang aral na iyong pong ipaabot sa iyong iglesia sa umagang ito. I-bless niyo po kami. Use your word. Use your servant. Be his mouthpiece, O God. Turuan niyo po kami at gapusin niyo po ang kapangyarihan ng dyablo na hindi po manaig sa araw na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ako na lang, bro. Yung topic natin nga pag-aaralan ngayong umaga, making wise decisions and right choices for God's glory. Okay? Matalinong pagpapasya, no? At tamang pagpili, no, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Now, araw-araw, I do believe, humaharap po tayo sa iba't ibang klase ng mga desisyon sa buhay. Mula po sa pinakasimpleng bagay hanggang sa malalaking pagpapasya. Simpleng bagay, no? Mga minor decision sa buhay po natin, no? Kahit yung pagkain natin, desisyon yon. No? Kakainin ko ba ito o hindi? Susuotin ko ba ito o hindi? Matutulog ba ako o hindi? Mga simpleng desisyon sa buhay po ng isang tao, sa atin. At mayroon din po tayong mga malalaking desisyon na nakaharap po or nagagawa sa ating buhay. And take note, sa bawat desisyon na atin pong nagagawa, maliit man po o malaki, mga minamahal, ito po ay may epekto. Okay? Simpleng desisyon yan, may epekto po. Malaking desisyon man yan, meron din pong epekto sa atin. No? Ang ilan, agad-agad po natin nararamdaman yung epekto ng desisyon na nagawa po natin. Yung iba naman, unti-unting binabago, no, yung takbo ng buhay natin sa paraang hindi po natin namamalayan. No? Ibig ko sabihin, dahil sa desisyon na nagawa natin, hindi natin namamalayan, napapalayo pala tayo sa Diyos. Dahil sa desisyon na nagawa natin, hindi natin namamalayan, lumalamig pala tayo kay Lord. Dahil sa desisyon na nagawa natin, nakakaranas tayo ng mga kapighatian sa buhay. So, ang bawat desisyon, may maliit man o malaki, may epekto. Ang tamang desisyon ay maaaring magdala sa atin ng tagumpay o success. Maaaring magdala sa atin ng kapayapaan, no? Peace of mind, peace sa ating puso, at magdadala sa atin ng blessing or pagpapala. Kung tama ang desisyon na nagawa po natin, we will enjoy the blessing.
Okay? Of that decision na nagawa po natin sa ating buhay. Pero ang isang maling desisyon na magagawa natin ay maaaring magdulot sa atin ng sakit or pain. Kaya tayo nasasaktan dahil mayroong maling desisyon tayong nagawa sa buhay. Pwedeng magdala sa atin ng kabiguan or maybe magdala sa atin ng labis na pagsisisi sa bandang huli. So yan po yung mga pwedeng mangyari. Kaya napakahalaga po mga minamahal at mga kapatid ang pagkakaroon ng isang matalinong desisyon. Hindi lang po desisyon, kundi wise decision. At tamang pagpili o right choice. Okay? So that's why ngayong umaga po, pag-aaralan po natin kung paano po tayo makakagawa ng tamang o matalinong desisyon at tamang pagpili sa kaluwalhatian po ng Diyos. Okay? Desisyon or choice na hindi lamang nakakabuti sa atin, kundi lalong-lalo na po makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Kasi pwede pong mangyari, nakagawa tayo ng desisyon, tama naman yung mga desisyon na yun, hindi naman mali, pero ang tanong, nakakalugod ba kay Lord? Okay? Nabibigyan ba kaluguran ang ating Panginoon doon sa desisyon na atin pong nagawa sa buhay? Kaya ito pong Proverbs 14 verse 12, ito po ay isang paalaala, reminder sa bawat isa po sa atin. Okay? Sabi po ng verse, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Sinong nagsulat? Si Haring Solomon, the wisest king of Israel. At itong Book of Proverbs ay puno ito ng mga karunungan. At ito po yung sinabi ni Pablo, ay ni Haring Solomon. There is a way which seems right unto a man, but the end, it leads to destruction. Okay? Itong verse na ito ay nagpapaalala sa atin na minsan akala natin tama ang ating mga ginagawa, pero sa huli, na-realize natin, ito ay mali pala. I don't know if kung dumating ka sa point, tayo sa punto na nakaranas tayo ng ganon. Akala ko tama eh. Yun pala mali. Sa tingin ko, okay. Pero sa bandang huli, pinagsisisihan natin. No? Lahat tayo siguro nakaka-relate dyan. Kasi baka may time sa buhay natin, nakagawa tayo ng ganong desisyon na akala natin, okay. Pero sa bandang huli, na-realize natin, parang mali. Okay? So ito pong dahilan kung bakit kailangan po natin alamin at i-consider ngayon yung mga biblical guidelines or even biblical principles. Ito po ang gusto kong i-share sa atin ngayon. Let us study and consider 7 biblical principles. Gawin natin itong biblical principle or guidelines sa atin. Lalong-lalo na po sa paggawa natin ng desisyon. Take note, ang goal natin, anuman yung desisyon na yon, makaglorify kay Lord. Okay? Makapagbibigay kaluguran sa Kanya. At paano natin ito gagawin? No? So the first principle or guideline na i-consider po natin sa ating pong paggawa ng desisyon, mga kapatid, mga minamahal, consider po natin ito. Ask God for wisdom and discernment. Kasi minsan iyan ang kulang sa atin. Okay? Ask God for wisdom and discernment. Sabi po sa James chapter 1 and verse 5,
Basahin ko siya sa ERV translation. Sabi dito, do any of you need wisdom? Ask God for it. He is generous and enjoys giving to everyone. So He will give you wisdom. Sa Tagalog, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. So kung kailangan natin ng wisdom, andun pala sa Diyos yung wisdom na kailangan po natin. Okay? Na anong lesson? Iwasan natin, iwasan po natin gumawa ng desisyon, mga kapatid, ayon sa sarili nating pangunawa na mayroon pong limitasyon. Bilang tao, may limitasyon po tayo. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ano ang magiging resulta nito sa hinaharap. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Okay? So sa ating mga desisyon na ginagawa, ito yung isang reminder sa atin. Iwasan natin gumawa ng desisyon ayon sa sarili nating pangunawa na mayroon din pong limitasyon. Kaya nga, ang sabi ng verse, there is a way which seemeth right unto a man. Parang tama sa tingin ko. But at the end thereof are the ways of them. Mapapahamak pala tayo. Okay? Kaya yung isang warning po dito na sana iwasan natin gumawa ng anumang desisyon, maliit man yan o malaki, ayon sa sarili nating pangunawa. Okay? Kasi marahil, pwede pong iba ang pangunawa natin, iba din ang karunungan na galing sa Diyos. Okay? Iwasan din natin gumawa ng desisyon na walang gabay at patnubay ng ating Panginoon. Minsan yan ang failure natin, lalo ng mga Christians. Ang dami nating ginagawang desisyon sa buhay, hindi man lang natin kinukonsulta kay Lord kung tama ba ang desisyon. Tapos pag nagkaroon na tayo ng problema, i-question natin si God, bakit Lord ganito ang buhay ko ngayon? Na kung tutuusin pala, ibabalik natin, desisyon naman pala natin yon. Kaya minsan po nakakagawa tayo ng maling desisyon sa ating buhay kasi wala po ang kanyang gabay at patnubay. Lalo na kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Always acknowledge God, especially in decision making. Okay? Kailangan lang po nating humingi ng wisdom and discernment sa Diyos. Kasi sabi po ng Biblia, bukas palad niya na ibibigay o ipagkakaloob ang karunungan sa atin na humihingi at nagtitiwala sa Kanya. Amen? May Diyos tayo, andyan siya. Kulang na lang humingi tayo ng wisdom and discernment. Okay? So bago tayo gumawa ng isang desisyon, kailangan natin manalangin, of course. Manalangin tayo, hingin muna natin sa Kanya yung wisdom and discernment na kailangan natin upang makagawa tayo ng maalam na desisyon, no? At tamang pagpapasya. Ng wisdom o discernment, ano bang kailangan natin? Sabi ko nga, sa bawat araw may mga desisyong kailangan gawin. Minsan simple, minsan mabigat. Pero paano ba natin masisiguro tama ang ating pipiliin? Dito po pumapasok ang dalawang mahalagang regalo mula sa Diyos. Ito yung tinatawag na wisdom and discernment. Ano ba yung wisdom? At ano naman po ang discernment? Gaano ito kaimportante sa atin bilang mga mananampalataya? Yung wisdom, dito po yung gabay ng Diyos sa tamang desisyon. Okay? Dahil sa wisdom na ito, gagabayan tayo ng Diyos sa tamang desisyon.
Ang wisdom o karunungan ay ang kakayahang gumawa ng tamang desisyon ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Ito ang nagbibigay sa atin ng pangunawa kung paano harapin ang buhay. Sa pamilya man, sa trabaho man, sa relasyon man, kahit sa ating financial na aspeto sa buhay. Kasi yung mga aspects na yan, may mga desisyon tayong gagawin. And we need wisdom for us to make wise decision. Okay? So hindi lang ito galing sa talino, mga minamahal. Ito ay galing sa Diyos, kaya kapag tayo'y humihingi ng karunungan sa Kanya, ibinibigay niya ito ng buong buo. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Yun ang comfort. May Diyos tayo na andun sa Kanya yung karunungan na kailangan po natin. Ang atin lang po ay hingin natin sa Kanya. Okay? Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom and even discernment. Okay? Ano naman po ang discernment? Ito yung kakayahang marunong kumikilatis. Okay? Ang discernment ay ang kakayahang makita kung ano talaga ang nasa likod ng isang bagay, kung ito ba'y mula sa Diyos o hindi. Discernment. Okay? Hindi lahat ng maganda ay tama. Minsan ang mali nakatago sa mukhang tama. Ang discernment ang nagbibigay sa atin ng spiritual na paningin para makita natin ang totoo at maramdaman ang leading ng ating Panginoon. Sabi sa Hebrews chapter 5 verse 14, those who are mature can discern what is truly good. Kaya nga gusto ng Diyos na lumago po tayo, no? Kasi kung tayo po ay lumalago sa Panginoon, naapektuhan din po yung ating paggawa ng desisyon. No? Wisdom ang nagtuturo kung ano ang dapat gawin. Discernment ang tumutulong makita kung alin ang hindi dapat piliin kung mukhang okay ang lahat. Discernment. So minsan ito po ang kulang sa atin, mga minamahal. Walang problema, pwede tayong gumawa ng desisyon. Pwede tayong gumawa ng magandang desisyon. Ang kulang lang minsan, discernment. Ito ba ay kalooban ng Diyos? Ito ba ang tamang landas talaga na nililit ako ng Panginoon? Yun ang kulang, discernment, mga minamahal. At sino pwedeng magbigay ng discernment? Si God. Okay? So I think isa ito sa wag nating kalimutan. Kung gusto natin makagawa ng isang maalam na desisyon, matalinong desisyon, at tamang pagpapasya o pagpipili, so i-consider natin ito. We need to ask God for wisdom and discernment. Okay? Lord, itong desisyon ko ba na ginawa, ito ba'y parte ng plano mo? O baka ito ay sariling plano ko lang? Okay? Discernment. Kaya nga sabi nga dito, hindi lahat ng maganda tama. Minsan, at hindi lahat ng opportunity, mga kapatid, ay galing sa Diyos. No? Hindi lahat ng opportunity ay i-grab natin. Minsan may mga opportunity na galing po sa dyablo. At you need discernment. No? Discernment. Paano ko ba malalaman na itong opportunity nito ay galing sa Diyos o hindi? Now, isang paraan,
Kung nilalayo ka sa Diyos, hindi galing sa Diyos. Kung hindi ka na lumalago, hindi yan galing sa Diyos. Kung lumalamig ka, naapektuhan ka spiritually, hindi yan galing sa Diyos. Why? Hindi magbibigay ang Diyos ng opportunity na ilalayo ka niya sa sarili niya. Amen? Magbibigay siya ng opportunity kasi doon ka niya gagamitin. Doon ka lalago. And you need discernment, mga kapatid. We need discernment. So isa ito sa dapat natin i-consider. We need to ask God for wisdom and discernment. Pangalawa po, na i-consider natin, be open and teachable to God's will. Okay? Be open and teachable to God's will. Psalm 143 and verse 10, sabi po ng Bible, teach me to do thy will, for thou art my God, thy spirit is good, lead me into the land of uprightness. Sabi niya sa Tagalog, turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban. Dahil kayo ang aking Diyos. Patnubayan sana ako ng inyong butihing espiritu sa landas na walang kapahamakan. Napakaganda nung sinabi ng psalmist, teach me to do your will. Sana ganun din po ang ating panalangin, mga kapatid. Lord, turuan mo akong gawin kung ano ang iyong kalooban. Na sa bawat desisyon na gagawin ko, ito ay according to your will. Kasi pwede nga po tayo makagawa ng desisyon na hindi according to His will. Kaya ang psalmist, sabi niya, teach me to do your will. No? Now, ang pagiging open and teachable sa kalooban ng Diyos ay magdadala sa atin sa tamang landas. Kung open tayo, kung bukas tayo, kasi may mga tao na hindi open sa will ng Lord. Ibig sabihin, ayaw niyang buksan yung kanyang puso't isipan kung ano man ang plano kalooban ng Diyos para sa kanya. Nakastick siya doon sa kanyang sariling agenda. So bilang isang Kristiyano, kailangan maging open po tayo. Di ba familiar tayo sa Jeremiah 29:11? Ikot nga natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ayaw mo ba ng ganun? Sabi ng Lord, I know the plans I have for you. May plano na pala si God eh. At napakaganda ng plano ni God kumpara sa atin. Okay? Kaya lang, hinahayaan tayo ng Diyos magpasya. Susundin ko ba ang plano ng Diyos o susundin ko yung sarili kong plano sa buhay? Ngayon, mag-risk tayo dyan. Kung susundin natin ang plano natin sa buhay, wala tayong kasiguruhan na kagandahan. Okay? Pero sa Diyos, may assurance. Plans to give you hope and a future. Hindi ka ipapahamak ng Diyos. Kaya nga, kailangan natin magpasya. At kasama po yan sa desisyon na gagawin po natin. Ang pagiging open and teachable sa kalooban ng Diyos ay magdadala sa atin sa tamang direksyon. Sa tamang landas. Pero kung hindi po tayo open, hindi tayo teachable, may posibilidad po na mapapalayo tayo. Mapapariwara. Maliligaw ng landas. Kung hindi tayo open and teachable, then yan po ang magpapahamak sa atin. Okay? So, i-consider po natin, hanapin palagi ang kalooban ng Diyos. No, tandaan po natin yan.
sa bawat desisyon na gagawin po natin sa ating buhay. Kaya tanong po sa sarili natin, open and teachable ba tayo sa kalooban ng Diyos? Tanungin po natin ang ating sarili. Open ba ako? Teachable ba ako sa kalooban ng Diyos? Prayer ko rin ba sa sarili ko, Lord, teach me to do your will? Handa ba tayong sumunod at pumailalim sa kalooban ng Diyos sa ating buhay? Kasi magre-reflect ito sa desisyon na gagawin po natin sa buhay po natin. Okay? Kung open and teachable tayo, makakagawa tayo ng isang matalinong desisyon at tamang pagpipili sa buhay. Okay? So, anong kailangan natin? Maging bukas lang po tayo. Marahil ngayon, hirap tayo gumawa ng mga major decisions kasi hindi nga natin alam kung anong mangyayari eh. Pero, i-entrust natin sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Ang gusto lang ng Panginoon, maging bukas tayo. Be open, and be teachable. No? Kasi pag wala na po tayong teachability, mahirap din. Hindi naman ipipilit ng Diyos yung kalooban niya sa atin kung ayaw natin. Okay? Kasi binigyan tayo ng Diyos ng free will. Okay? So, ibig sabihin, may choice ka. Kaya nga lang, depende kung tama o mali ang choice na gagawin po natin. So, be open and teachable to God's will. Number 3, na i-consider po natin, listen to the Holy Spirit. Makinig po tayo sa banal na Espiritu Santo. Kung tinanggap mo si Jesus as your personal Lord and Savior, ang Holy Spirit ay naninirahan sa iyo. Okay? In Romans chapter 8, 26 and 27, sabi ng Bible, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Basahin ko siya sa Tagalog. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At anuman nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisayasat sa puso ng mga tao, sapagkat namamagitan ng banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. So we have the Holy Spirit. Mayroon ka bang banal na Espiritu? If you are a child of God, may Holy Spirit ka na. Okay? Now, what are the roles of the Holy Spirit? Ano ba ang role ng Holy Spirit sa buhay natin? Lalo na pagdating sa decision making. Nabigyan ko kayo ng mga iilan na mga roles ng Holy Spirit. Number 1, He guides us into all truth. Yung Holy Spirit, yung una po na role niya, He guides us into all truth. The Holy Spirit helps us discern what is true and right when making decisions. John 16 verse 13. Ang Holy Spirit pala, no, isa sa mga tumutulong sa atin para ma-discern natin kung ano yung totoo at kung ano yung tama. Holy Spirit po ang tutulong sa atin mag-discern.
Kaya pag wala kang Holy Spirit, mahihirapan kang mag-discern. So ang role ng Holy Spirit is to help us discern what is true and right when making decision. Kailangan lang natin makinig sa Holy Spirit. He gives wisdom and understanding. That's the second role of the Holy Spirit. In other words, He grants spiritual wisdom and insight beyond our own knowledge. Siya din palang nagbibigay ng karunungan, pangunawa. At ito nga kailangan natin pagdating sa mga desisyon na gagawin po natin. Bible reference natin dyan, Isaiah 11:2, 1 Corinthians 2:10 to 12. Wala na tayong time para isa-isahin yung mga reference na yan. So He gives wisdom and understanding. The third role of the Holy Spirit, He leads according to God's will. The Holy Spirit aligns our choices with God's purpose and plan. Romans 8 verse 14. Kaya napakaganda pala yung role ng banal na Espiritu. No? Tinutulungan niya tayong ma-align yung mga choices natin sa purpose and plan ng Diyos sa atin. He leads according to God's will. Kaya kung hinahanap mo yung kalooban ng Diyos, listen to the Holy Spirit. Kasi ina-align ka niya doon. Pero kailangan mo maging open and teachable. Kailangan mo ng wisdom and discernment. Okay? Number 4 na role ng Holy Spirit, He speaks through God's Word. He illuminates Scripture, helping us apply biblical principles to our decisions. John 14:26, 2 Timothy 3:16 and 17. Yun yung mga verse na makakatulong sa atin. He speaks through His Word. Nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya if you want to make wise decision, don't take for granted His Word. Kasi andyan ang mga principles. Andyan ang kalooban ng Diyos. He speaks through His Word. The fifth role ng Holy Spirit, He brings peace in our hearts. Take note for this. One way the Holy Spirit confirms a wise decision is by giving us inner peace. Philippians 4:7, Colossians 3:15. Madiscern mo ngayon na yung desisyon na yun, tama. Bakit? Binibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. May inner peace. May peace sa puso, may peace sa isip. Pero kung yung desisyon na yun, naguguluhan ka, struggle ka doon, listen to the Holy Spirit. Kasi baka nagbibigay na siya ng warning. Anak, medyo mali yan. Kaya nga hindi kita binibigyan ng inner peace. He brings peace in our hearts. Pang-anim na role ng Holy Spirit, He convicts and corrects. He makes us aware when a decision is wrong or selfish, guiding us back to God's will. Reference natin, John 16 verse 8. Na pag mayroong maling desisyon o pagpapasya na nagawa natin, kino-convict niya tayo. Kino-correct niya tayo. Again, ang kailangan lang po, listen to the Holy Spirit inside you. Kasi baka nagbibigay na siya ng warning, hindi lang natin pinapansin. May isang kapatid sa Aklan, nagdadrive siya kasi ng tricycle. So sa kanyang pag-drive ng tricycle, minsan hindi niya namamalayan yung cellphone niya pala nagba-vibrate. So habang nagta-drive siya ng tricycle, hindi niya namamalayan na nagba-vibrate na yung cellphone. Why? Kasi mas malakas yung vibration ng tricycle. Now, many times ang Diyos nagko-convict na. Many times ang Diyos nagko-correct na sa atin. Kaya lang hindi lang natin napapansin. Why?
Kasi mas malakas siguro yung vibration ng ating sarili. Okay? He convicts and corrects. That's why we need to listen to the Holy Spirit. Ano pang role ng Holy Spirit? He empowers obedience. He gives strength to follow through with the right decision even when it's hard. Reference natin, Galatians 5:16, even Acts 1:8, yung Holy Spirit ang magbibigay ng power sa atin. He empowers obedience. Now, anong lesson nito? Iwasan natin ang pagmamadali, lalo na po sa paggawa ng major or minor decisions sa buhay. Maglaan tayo ng sapat na oras, of course, sa panalangin, sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, para makagawa po tayo ng isang tamang desisyon na nakakalugod sa Diyos. Minsan ang kapayapaan sa ating puso at isipan ang isa sa mga palatandaan na tayo ay nasa tamang direksyon at nasa sentro ng kanyang kalooban. Listen to the Holy Spirit. Pang-apat po na i-consider natin, trust in God's timing and plans. Trust in God's timing and plan. Psalm 18 verse 30, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. Trust in God's timing and plan. Alam nyo, minsan, ito yung bantayan natin kasi may ganito tayong attitude. May tendency tayo na parang gusto natin yung mabilisang sagot. Di ba? Pag humingi tayo kay Lord, gusto natin agad-agad ibigay ng Diyos sa atin. Now, tandaan natin ito mga kapatid. God's delays are not God's denials. Ang plano at timing ng Diyos ay laging mas maganda at nakakabuti para sa atin. Amen? Kailangan lang nating pagkatiwalaan yung timing ni Lord. Lalo na pagdating sa desisyon ng ating pong nagagawa. Kung may inaasahan ka, pero hindi nangyayari, or hindi pa nangyayari, huwag ka agad mawala ng pag-asa. Okay? Magtiwala ka sa Diyos, sa timing ng Diyos. Maaari ginagawa niya ang mga bagay na hindi pa natin nakikita. Trust God's timing and plans. Kasi minsan, ang dali natin gumawa ng mga desisyon dahil wala tayong nakitang resulta sa plano ng Diyos sa buhay natin. So, naiinip tayo. So, gagawa tayo ng isang maling desisyon dahil hindi natin nahintay yung timing ng Diyos pala. Minsan nauuna tayo sa timing ng Panginoon. So, sa paggawa ng magandang desisyon, wise decision, we need to trust in God's timing and plans. Lord, itong desisyon ko ba, nauuna ba ako sa iyo? Or kailangan ko bang maghintay pa sa perfect timing mo? Kasi minsan, pag naunahan natin ang Diyos, hindi pa yung right timing, minsan instead na maganda, magiging problema minsan. Okay? Nauna tayo eh. Pero kung nasa perfect timing tayo ng Diyos, mai-enjoy po natin, no, yung kalalabasan ng kanyang napakagandang plano sa buhay po natin. So, making wise decisions and right choices for God's glory, consider po natin ito, trust in God's timing and plans. Okay? Lord, nasa timing pa ba ako? O baka, naunahan lang kita, Lord. Eh, kung naunahan mo na si God, pause. Hintayin mo muna yung perfect timing ni Lord. Okay? He makes all things beautiful
in His time. Kaya hindi beautiful ang experience natin kasi hindi pa yung time ni Lord. No? Trust in God's timing and plans. Yung panglima na i-consider po natin. Basahin natin. Seek counsel from God's Word and mentors. Psalm 119 verse 105, sabi ng Bible, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Proverbs 15 verse 22, if you don't ask for advice, your plans will fail. With many advisors, they will succeed. So ang Biblia o ang salita ng Diyos ay puno po ng karunungan. Kaya huwag po nating i-take for granted, lalo na po pagdating sa mga desisyon na gagawin po natin. Read. Basahin natin ang salita ng Diyos. Meditate. Study. Obey. Apply His Word and His principles in your life, especially in making decision. Sa mga desisyon ba na ginagawa natin, katabi ba natin ang Word of God? Do we seek His guidance? Lord, ano ba yung principle mo dito? Lalong-lalo na sa desisyon kong gagawin na ganito. Read, meditate, study, obey, apply His Word, His principles in our lives. Kasi minsan, marami tayong ginagawang desisyon pero wala, unbiblical. Ibig sabihin, hindi natin pinoconsider ang mga principles in even standard ng Diyos na siyang makakatulong sa atin to enjoy God's blessing. Okay? So, i-consider po natin ang salita ng Diyos. Seek counsel from God's Word. Okay? Like for example, isa sa major decision na nagagawa ng isang tao sa mga single, yung pagpili ng lifetime partner. Okay? Major decision yan. And you need to consider God's Word. The principle andyan. Lord, hindi ko alam kung sino, pero susundin ko ang prinsipyo mo. Diyan ka mag-stick sa standard ng Bible, mga kapatid. Hindi ka ilalayo ng Diyos o ng salita ng Diyos kung susundin natin ito. Okay? Ibig sabihin, anuman yung desisyon na gagawin natin, may gabay at patnubay galing po sa Panginoon. Okay? So read, meditate, study, obey, apply His Word and His principles in your life. Even sa sa trabaho. Okay? Sa trabaho, we need wisdom and discernment din. Marahil, hindi naman mali na trabaho, hindi naman masama. Pero you need, ano ba yung prinsipyo ng Diyos? Na sa aking trabaho, kailangan kong sundin sa aking pagtatrabaho. Okay? Nalulugod pa rin ang Diyos sa akin. Seek counsel from God's Word. And, sabi dito, mentors. Ginagamit din ng Diyos ang mga tao na may malalim na kaugnayan sa Kanya bilang kasangkapan para magbigay sa atin ng gabay at patnubay. So, i-consider din po natin sila, no, sa paggawa po ng mga mahahalagang desisyon. Sa mga young people natin, okay, andyan ang inyong mga magulang. Seek advice sa inyong mga magulang. Andyan ang mga spiritual mentors. Lalo na pag mayroon kayong mga mahalagang desisyon na gagawin sa buhay, huwag kayong mahiya lumapit sa spiritual mentors ninyo. Makakatulong sila sa pag-pray sa iyo, sa pag-advise sa iyo. Okay?
sa mga Christian friends na pwedeng makatulong, makaguide sa iyo sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay. Kasi minsan may mga desisyon tayo na akala natin tama, pero yung mga taong nakapaligid sa atin, sila yung nakakakita kung mali o hindi yung desisyon na gagawa natin. So we need also to consider those people na pwedeng maging instrumento. Maybe yung mga tao nagbibigay warning, maybe yung mga tao nagbibigay guidance sa iyo, and you have to consider some people na maging instrumento po. Okay? So ulitin ko, sa paggawa ng importanteng desisyon, huwag ibaliwala ang salita ng Diyos. Sa paggawa ng mahalagang desisyon, kumonsulta sa mga tao pwedeng gamitin ng Diyos. Okay? Humingi kayo ng advice, of course, sa mga mananampalataya din. Sabi nga sa Psalm, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly." So kung hihingi ka ng gabay, doon ka hihingi ng gabay sa mga taong may takot sa Diyos, sa mga taong sumusunod sa salita ng Diyos, kasi sila yung makakapagbigay sa iyo ng tamang paggabay. Okay? May problema ka, huwag kang lumapit sa mga di mananampalataya na malayo naman sa Diyos. Anong i-advise sa'yo? Okay, mag-shot ka lang, makalimutan mo lang yung problema mo. O ito, gamitin mo to. Makakatulong yan. Wala silang spiritual wisdom na pwedeng magdala sa'yo papalapit sa Diyos. Okay? So lalapit po tayo doon sa mga tao na pwede tayong ilapit lalo pa sa Panginoon. So seek counsel from God's Word and mentors. Number 6, think about the long-term impact. Sabi nga ng verse, there is a way that people think is right, but it leads only to death. So, hindi dapat naka-based sa feelings or emotion ng ating mga desisyon. Dapat din nating tanungin, ano kaya ang magiging bunga nito sa hinaharap kung gagawa ako ngayon ng ganitong desisyon? We need to think about the long-term impact. Kailangan i-consider natin ang mga advantages and even disadvantages. No? Kung itong desisyon na ito gagawin ko, ano kayang mga advantage nito? Sa sarili ko, sa mga tao sa paligid ko, sa Christian walk ko, ano yung disadvantage nito? You need to consider the advantage and the disadvantage. Tanungin natin ang sarili po natin, makakatulong ba ito sa aking spiritual growth? Ito ba ay makakapagpalapit sa akin sa Diyos o makakalayo? Magagamit ba ako ng Panginoon dito effectively? Ano kaya ang magiging epekto nito sa akin physically, emotionally, financially, or even spiritually? Ito kaya ay pagsisihan ko rin bandang huli? So think about the long-term impact. And last, take time to pray. Kaya nga sabi ng verse kanina, "Teach me to do thy will, for thou art my God. Thy spirit is good, lead me into the land of uprightness." Matthew 7:7, "Ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you." 1 Thessalonians 5:17, yung sabi ng Bible, "Pray without ceasing." Para makagawa tayo ng wise decision at tamang pagpapasya, take time to pray. Tandaan natin ito mga kapatid. Prayer is not just asking what we want. It's aligning our human will to God's perfect will. Yun po ang panalangin.
Narinig natin noon ito na sabi, prayer is not twisting the arms of God. It is submitting to His will to be done in our lives. So sa panalangin, binubuksan natin ang puso natin sa plano, kalooban, at direksyon po ng Diyos. Kailangan lang po natin mga kapatid maglaan ng oras sa panalangin. Kung mayroon kang hinahanap mo ang kalooban ng Diyos, then take time to pray. Pour out your heart's desires, plans, and ways to God sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya ang challenge po sa atin ngayong umaga, meron ba tayong desisyon, mabigat na desisyon na hinaharap ngayon? Mayroon ba tayong mga minor or major decision sa buhay? Sa mga estudyante, maaari sa pag-aaral. Ano kayang kurso na iti-take? Sa trabaho man, ano kayang magandang trabaho? Sa pamilya? Sa relasyon? O maging sa spiritual na buhay? Yung advice ko po, mga kapatid, huwag tayong magmadali. Ilapit po natin sa Diyos sa panalangin. Okay? Lalo na po yung desisyon na atin pong gagawin. Makinig sa salita ng Diyos, maging sensitive sa Holy Spirit, magtiwala sa Diyos. Ano sabi sa Proverbs? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Kaya ang challenge po sa atin, I will closing this. Handa mo bang isuko ang iyong mga personal na agenda sa buhay? Masunod lamang ang kanyang kalooban para sa iyong buhay? Desisyon po yan. Major decision sa atin. Hayaan po natin tulungan tayo ng Diyos na makagawa ng wise decisions and right choices sa atin pong mga buhay. At naway itong mga principles na to and guidelines atin pong isabuhay, no? I-review lang natin para makagawa tayo ng isang magandang desisyon, maalam na desisyon at tamang pagpipili. Anong kailangan? Ask God for wisdom and discernment. Pangalawa, be open and teachable to God's will. Pangatlo, listen to the Holy Spirit. Number 4, trust in God's timing and plans. Number 5, seek counsel from God's Word and mentors. Then think about the long-term impact and take time to pray. Okay? Tayo po ay manalangin. Close your eyes, please. Kapatid, kung pipiliin mong sundin ang kalooban ng Diyos sa bawat desisyon mo sa buhay, makakaasa kang may kapayapaan, katiyakan at pagpapala sa huli na hindi mo pagsisisihan. Making wise decisions and right choices for God's glory. At ngayong umaga, hayaan po natin ang salita ng Diyos na magbigay po ng guidance sa atin. Mayroon ka bang desisyon na ginagawa ngayon? Simpleng bagay lang ba? Simpleng desisyon ba yun? O mabigat na desisyon? Kailangan mo ba ng wisdom and discernment galing sa Diyos? Hingin mo sa Kanya.
Lord, hindi ko man masabi itong desisyon na ito, but Lord, I know kailangan ko po ng wisdom and discernment. Lord, ayaw ko na bandang huli, magsisisi po ako. Lord, may human limitation ako, hindi ko alam anong magiging resulta. Pero sabi mo, Lord, if you need wisdom, ask. At ngayong umaga, Panginoon, kailangan ko po ng karunungan. I need your wisdom, Lord. I need your discernment. Be open and teachable. Buksan mo lang ang puso mo ngayon. Lord, bukas po ang puso ko. Ready po akong magpaturo. Kung sakaling mali ang desisyon ko, Panginoon, Lord, teach me to go back to your perfect will. Lord, kung ang hakbang na ginawa ko, Panginoon, balang araw pagsisisihan ko man lang, Lord, open po ako. Teach me to do your will. Listen to the Holy Spirit. Maybe God is working. Maybe God is convicting. Kaya lang hindi mo lang nararamdaman yung vibration. Matagal na pala siya nagbibigay ng warning. Listen to the Holy Spirit, kapatid. Trust in God's timing and plans. Baka nauna lang tayo. Hintayin natin ang perfect plan ng Panginoon. Timing ng Panginoon. He makes all things beautiful in His time. Seek counsel from God's Word and wise mentors. Humingi ka na ba ng advice? Tiningnan mo na ba ang salita ng Diyos? Principles, truth na pwede mong magamit sa paggawa ng desisyon. Think about the long-term impact. Huwag mo lang isipin yung ngayon. Isipin mo ano ang magiging resulta nito balang araw. Take time to pray. Take time to pray. Dear Lord, patawad, Panginoon, na maraming beses, maybe sa buhay namin, nakakagawa kami ng hindi tamang desisyon sa aming buhay. But thank you, Lord, for your word this morning. Nag-remind sa amin, nagturo sa amin, O Diyos. And it is also our prayer, Lord, na sa bawat desisyon na aming gagawin at pagpapasya, pagpili, naway makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Kung hindi man lang, Lord God, makakapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo, Lord, help us, O God, na i-correct yung aming mga desisyon. Lord, tulungan mo kami. Ayaw namin, O Diyos, na dahil sa aming nagawang desisyon, maapektuhan pati ang aming espiritual na kalagayan. Ang aming paglilingkod sa iyo, maapektuhan. Mapapalayo kami sa iyo dahil lang sa maling desisyon na aming gagawin. Sa maling choice. But Lord, help us, Father God, to make wise decision and right choice sa aming buhay. Tulungan niyo po kami ma-apply namin ito. This is our prayer in Jesus' name. Amen.